Tumatakbo naman sa pagka-vice presidente si Senador Mar Rojas. Ilang minuto lang kada tanong, isang minuto lang kada tanong ang binigay natin sa kanila. At kaya tiyak walang halong bola ang sagutan mamaya para straight to the point na. Malalaman ang kanilang kakayanan at dedikasyon sa serbisyo publiko. At kasama po natin mga kairitan ng mga estudyante ng PUP Taguig. Ganoon din ang Rizal Technological University na Mandaluyong. Kayo rin yun? Sabi ko kasi, PUP, yay! Rizal, yay! Kayo. Ganon. Okay. Kaya sa mga kapuso, ito na ang pagkakataon nyo para tanungin ang mga gusto nyong maging susunod na leader ng bayan. Ang mga tanong nyo para sa mga pambato ng Liberal Party, Senator Noynoy Aquino at Senator Mar Rojas, ihirit na dito na po sa UH Hiritan 2010. Sa cellphone naman, i-text ang salitang hirit, space ang inyong tanong, name at address, at ipadala sa 367 para sa mga smart at talk and text subscribers at sa 2344 naman para sa Globe TM at Sun subscribers. Sa landline naman, maaari din kayong tumawag sa Hiritan 2010 hotline number 981-1961. Inuulit po namin, 981-1961. At syempre sa internet, mag-iwan lang po ng inyong tweet sa aming Twitter account, Hiritan2010. Ilagay lang po kung ano ang inyong tanong. Ito ba ay para kay Senator Noynoy Aquino o kaya kay Senator Mar Rojas? At itatanong na namin yan mamaya sa UH Hiritan 2010. At siyempre, paalala pa rin namin sa mga walang cellphone, huwag mainggit, huwag mag-snatch, okay? Tama, good. Bukod sa mga balitang pakyo na talaga bumabandera sa halos lahat ng payagan, iba mga balita naman ang ating pasadaan sa Diaryo at Internet. Ito na, front page. Sa GMAnews.tv, pinagpapaliwanag na Malacanang ang AFP at PNP kaugnay sa ulat ng US State Department na lumalala daw ang insidente ng human rights violation sa kanilang sangay. Ang deadline ng kanilang tugon sa April 1. Pero may apila rin si Deputy Presidential Spokesman Gary Olivar. Sana raw expose din ng media ang human rights violation ng mga rebelde at bandidong grupo sa bansa. Lipat tayo sa Manila Bulletin. Tatanggap na umano ang LTFRB ng mga aplikasyon ng mga bus company na nais magdagdag ng mga biyahe ng bus sa Metro Manila. Pero para lamang ito sa Semana Santa. Ang pagpapahintulot ng mga dagdag na bus ay tulong sa mga pasaherong inaasahang daragsa at magkakasabay na uuwi sa probinsya o magbabakasyon. At sa Daily Tribune naman po tayo, isa na namang kabaro natin sa media ang pinaslang. Isa po siyang radio announcer sa General Santos City na kinilalang si Chito Abuso ng DXGS. Natagpo ang duguan at nakahandusay ang kanyang katawan sa loob ng compound ng radio station. Sa inisyal na report, pinagpupukpok po sa ulo si Abuso. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Okay, nakikiramay din kami sa mga naiwan ng pamilya ni Kaloy Castro. Yan, isa sa mga haligi ng radyo. Naglingkod po sa DCRH at DWIZ. Yan, Tata Kaloy. Nag-sign off na po siya, kaya nakikiramay po kami. At yan po ang front page, mga iga, narito na ang lagay naman ng panahon. Alright, ituloy na natin. Go, go, go. Good morning mga kapuso. Ulit guys, brace yourselves. Asahan muli ang maalinsang ng panahon. Kung itong mga nakalipas na araw, meron po tayong cold front na nagdala ng konting ulan dito sa Luzon. Pues ngayon, muling nagbabalik ang tinatawag na high pressure area. Boo! Ito ang dahilan kung bakit wala tayo aasahang ulan this Monday, pati na po ang Visayas at Mindanao. Kaya ihanda na muli ang ating mga pampalamig. Huwag kalimutang uminom lagi ng tubig para huwag ma-dehydrate. At sisikat po ang araw natin 6:04. At tulubog naman siya ng 6:06 ng gabi. Ngayon naman kabusay natin ang weather condition sa ilang pang lungsod sa bansa. Alright, at ito pa, may kampanya tayo kontra tigdas. Yan ay para ma-knockout natin ang sakit na ito. Ihirit sa atin ngayong umaga sa Barangay Manresa sa Quezon City kasama si Ms. Susan Enriquez. Hi, San! Hi, Lynn! Good morning po mga kapuso. Nako, ngayon po tag-init. Usong-uso ang mga sakit at syempre nangunguna po dyan ang tigdas.
Kamakailan po gumawa tayo ng anti-tigdas drive dito po sa unang hirit. Pero dahil nga po sa medyo lumalala yung kasong ito, talagang kinailangan pag-ibayuhin pa natin ang ating anti-tigdas drive. At ngayong umaga, dito po tayo sa Barangay Manresa sa Del Monte, Quezon City. Isa na namang serbisyong totoong iwas tigdas drive ang ating gagawin. Siyempre, bago po natin na pabakunahan, meron po tayong pa-breakfast para sa ating mga kids. Ayan. At hinihintay na lang ho natin yung pagdating ng mga bata. Pero unti-unti na ho silang nagdadating ngayon dahil gumigising na yung mga babies. Ito naman po yung ating mga doctors from Department of Health at sa Quezon City Health Department. Sila pa pala magbigay ng ating mga bakuna para ho sa ating mga kids. Siyempre nakahanda na ho dito yung mga bakunang gagamitin. At mamaya, may mga ibibigay pa po tayong mga dagdag na impormasyon kung paano nga ho ba maagapan itong sakit na tigdas para hindi naman po ito maging dahilan pa ng minsan may mga namamatay po dahil sa kaso ng tigdas. So, yan ho yung ilan sa mga tatalakayin natin mamaya. Kaya yung mga nanay na nakatira ho dito sa may Barangay Manresa, Del Monte, Quezon City, punta na po kayo dito para sa ating anti-tigdas drive. At mamaya huwag kayong aalis dahil babalikan ho natin ang mga mahalagang impormasyon kaugnay ng tigdas. So, pansamantala, back to studio. Okay, thank you Susan. Kaya para sa umagang kampiyon, ang saya, tambay na dito sa nangungunang Unang Hirit!